Sponsors for today's Mass: John and Dean Cano and family, Kagawad Rene Baena and family, Gerland and Lopez family. Thanksgiving of the following: Garcia family, Rapira family, Wally and Rosie Blasa and family, Benedicto Navarro, SPPC Choir, Glenmark Uyen family, Corazon Ranay and family. Speedy recovery of the following: Irene and Doctora Ermita Martinez, CJ and Gilberto Navarro, Wally Blasa, Irene Garcia, Angela Barreiro, Alan and Elizabeth Chua, Loreto Sagcal. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at World Day of Prayer for Peace. Ang ating pong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Echi Enalpe ng Order of Friars Minor. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba
makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasa po sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Bingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban na tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y magkatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol at na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. More than New Year's resolution, kasi lagi pagka nagpapalit ng taon, di ba, may mga New Year's resolution na sinasabi natin. Pero isa sa hinahangad, and I believe that wala sa isa sa inyo rito ang kukontra sa akin, yung bang pagpasok ng taon, parang iisipin natin agad, what will happen to the coming year? For instance, what will happen sa taong 2024? Di ba patapos tayo ng 2023, ano kaya ang mangyayari sa taong 2024? And oftentimes, ang ating hinihiling ay sana ang susunod na taon, 2024, ay isang taon na may tuturing natin sagana, kung masaya tayo, at isang taong puno ng kaluwalhatian. Ang tawag po niyan, pagpapala. So, umpisahan natin ang taong 2024 ng tinatawag nating pagpapala. Sa ating unang pagbasa, napakaganda ng ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang. Ano halimbawa sinasabi dito yung priestly class sa mga kagrupo ni Aaron, sila ay nagbigay ng pagpapala, blessing sa bayang Israel. Subalit, pag tinatanong natin, ano nga ba ang pagpapala? What is blessing? Or what is a blessing? Maaari in ordinary spheres, when we speak of pagpapala, pinagpala tayo, maayos yung pamilya natin, pinagpala tayo, nakabili tayo ng ganito o ganiri, etc., etc. Pwede naman yun, may tuturing na pagpapala. And after all, yun ay blessing. Pero halimbawa sa gabing ito, pag pinag-usapan natin pagpapala, blessing is someone that comes from God. At yun ang pinakadakilang pagpapala. Yung pagpapala na kung saan hindi na bagay, kundi isang tao na nagmula sa Diyos. Somebody that comes, or someone that comes from God. So therefore, sa gabing ito, let us invoke God. Invoking Him so that the blessing na binigay niya, ang dakilang pagpapala, ay pagpapala rin, ay pagkaloob ng Diyos sa ating lahat sa gabing ito at sa taong darating 2024. Ang tanong, sa bawat pagpapala, ano ang mangyayari sa atin pag tayo'y pinagpala o binasbasan ng Diyos? Una, ayon sa ating unang pagbasa, ask the Lord to protect us with His protective love. Pag hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos, hinihingi natin na sana basbasan tayo, pangalagaan tayo na naaayon sa pagmamahal ng Diyos. Second, na sana patuloy, let the face of God, let the Lord continue to smile on us. Yung po kasi translation sa English ng ating first reading. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Na sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, amidst all adversities, na sana tayo, ang Panginoon na patuloy na pinagpapala tayo, makakita pa rin tayo ng kaligayahan, kasayahan sa araw-araw nating pamumuhay. Third, the Lord protect you. Di po ba napakaganda? Sa pagsisimula ng taon, hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos na pangalagaan tayong lahat, 10 ng ating pamilya, sa loob ng taong 2024. Sa ganitong ayos, sa ganitong mga description, sino ba naman ang magsasabi ng ayaw natin ng pagpapala ng Diyos? Gusto po ba natin ang pagpapala ng Diyos o hindi? Nagtatanong po ako. So therefore, kung hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos, paano tayo ng mga pinagpala ng Diyos, how can we be channels of God's blessing to all people? Di ba minsan, problema, dami mo natatanggap ni biyaya. Ayaw mo nga magbahagi ng biyaya sa ibang tao. Di ba minsan, ganyan ang tao? So ituloy po natin. Sabi dito sa pangalawang pagbasa sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, sa takdang panahon, in the fullness of time, what is the greatest blessing in the fullness of time? Jesus, the very Son of God, became flesh. Na nagkatawang tao, ang salita, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao, nagkaroon ng laman sa pamagitan ng babae, si Maria, na ina ng Diyos. So dahil dyan, ano naman ang napala natin sa pagkakatawang tao ni Jesus in the fullness of time? So according to our second reading, all of us became sons and daughters of God. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba that is the greatest blessing? Anak ka ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. At pwede na natin tawagin ang ating Diyos na Ama. At tayong lahat sa pagpapala ng Diyos ay may tuturing na mga kapatid, magkakapatid sa pamagitan ni Kristo Jesus. Question again for our reflection. Second point. Do you or do we appreciate the blessing coming from Jesus Christ? Tayo po ba na-appreciate po ba natin na dahil kay Jesus, tayo ay may tuturing na mga anak ng Diyos? How many of us, for instance, mga kapatid, ang tinitingnan in awe and wonder, wow, anak ako ng Diyos. Magkakapatid tayo lahat. Pinagpala tayo at sa pagpapala dahil kay Jesus, tayong lahat ay may tuturing na magkakapatid, isang pamilya, bayan ng Diyos, magkakapatid dahil kay Jesus. Pagpapala, another story of pagpapala. Pangatlo, sa Ebanghelyo, when the shepherds arrived, Mary treasured everything that was said in her heart. Yung bubang nang narinig ni Maria, kung ano man ang isinalaysay na mga shepherds, mga pastor, pinahalagahan ni Maria yung lahat ng kanilang sinabi. There is always for Mary na ating ina, panahon upang magnilay, panahon
para makita natin to meditate and to ponder the Word of God. Ang tanong sa atin, sa pagtatapos po ba ng taong 2023, pinahalagahan po ba natin ang minsan pananahimik at pagkilala sa kahalagahan ni Jesus sa ating buhay? And comes 2024, sana, kagaya ni Maria, let us ponder the Word of God, even the little pagpapala, blessings that we have. Because the problem today ay, sa kultura natin, hindi na natin na-appreciate even yung maliliit na pagpapala na natatanggap natin. Sometimes we don't even appreciate friendship. We don't even appreciate the little help given to us. Naghanap tayo lagi ng all big things. But the little things that we have given to us, sometimes we fail to appreciate. And Mary, the Mother of God, na ating pinagdiriwang ngayong gabi, kahit sa kaliit-liitang natanggap niya, siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, yung pagpapala para kay Maria ay yung kanyang anak na si Jesus, Emmanuel, na kapiling natin. So ito po ang tingnan natin, mga kapatid, sa pag-umpisa ng ating taon, puro pagpapala. Yung bang pwedeng sabihin natin, pagpapala, sana all, para sa ating lahat. Ang ating mga pagbasa, so rich readings today. Sa aklat ng mga bilang, pagpapala, the blessings given to us. But then the blessing given to us did not remain just a blessing, but blessing turned into human flesh in the very person of Jesus. Thus, when Jesus took flesh, coming from her mother, when He took flesh, He at the same time invited us, or we became part of Him, kung kaya na tayo ay naging anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, even the little things given to us, coming from God, must or should be appreciated. At ngayon din, mga kapatid, ay ang tinatawag natin, ayon sa pagka-announce kanina, the 57th World Day for Peace. 57th World Day for Peace, na kung saan may titulo, Artificial Intelligence and Peace. Alam po natin sa daigdig ng computer o technology, ang layo-layo na ng narating ng teknolohiya. Even for example, when you write, kahit medyo mahina ka sa grammar, natuturuan ka na, di po ba? Even sometimes research. During our time in the seminar, matanda na po ako kasi wala nang buhok. 28 years na po akong pare, kaya matanda na ako. Even during our time, when we do research, we go to the main source. Ngayon, di po ba, sa Mr. Google, i-Google mo lang yan. Lahat is provided. And according to Pope Francis, ano ang magiging contribution para sa kapayapaan ng mundo ng artificial intelligence? Sabi niya, all of us should use forms of artificial intelligence to alleviate human suffering. Na sana gamitin natin ang teknolohiya, research for medicine, research kung paano makakatulong sa sambayanan, sa buong mundo, kung paano sa paghihirap, yung mga nahihirapan, that we can continue to promote or to produce food, especially for those of nothing to eat. At hindi lamang to produce weapons of war that kill and annihilate people. Di ba minsan, artificial intelligence, pindot na lang ng pindot, lumalabas yung mga raketa to destroy people. At sabi pa ni Pope Francis,
Artificial intelligence, in order to achieve peace, should help upang tapusin ang kaguluhan at gera sa mundo, upang maibsan, kung hindi man maalis, the greatest inequality of man that we call injustice. Di ba minsan nakakalungkot, may mga bansa so advanced in technology, may namamatay naman sa gutom, walang makain. Di ba minsan, halimbawa India, daming namamatay dyan, walang makain. But then, so advanced in technology, how can we achieve peace if the use of artificial intelligence should only promote the greed of persons? So sabi ni Pope Francis, for us to achieve peace, use artificial intelligence to promote peace, integral human development, help end wars and conflicts, and not to increase inequality and justice. And with that aspiration of Pope Francis, aspiration as we start the year 2024, kasama-sama natin ang ating mahal na ina, si Maria, ang ina ng Diyos, that will help, guide, and inspire us to aim, to search for peace all over the world. And we are assured in our readings today, for us to have that turn into fruition, tayo ay nakatanggap ng pagpapala, maraming pagpapala mula sa mga pari kay Jesus, at sa maliliit na pinagkaloob sa atin, puro pagpapala. Kung kaya nga sabi ko kanina, sa pag-start natin ng 2024, na sana pagpapala, sana all. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year po. Tumayo na po tayo, sumasampalataya po Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa namabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang budyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaang hatid ng tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawa mamayapa ang mga kapatid naming yumao
Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pagpapagal dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming pinagdiriwang ang aming ina, si Maria na ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Honesto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo na Jesus ng Panginoon natin at Diyos, upayag natin ng lakas loob.
mula sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsasalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa inyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Good evening, everyone. On behalf of Saints Peter and Paul Chapel, we would like to thank Reverend Father Echi, Order of Friars Minor from Minor Basilica of San Pedro Bautista. Thank you for celebrating with us. To our lectors and commentators, thank you. To Saints Peter and Paul Choir, thank you so much for giving us such beautiful music this year's Eve Mass. And also to the St. Peter community, thank you so much for celebrating the solemnity of Mary, Mother of God. Thank you and Happy New Year to all of you. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at mapananatili sa inyong ligtas na kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban naman niya kayo na walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na pong ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyo lahat.